Napilitang magpakasal sila Clara at Paulo dahil ito ang gusto ng kanilang pamilya. Para matigil ang hidwaan ng kanilang pamilya sa negosyo, ay pinag-isa na lang nila ito sa pamamagitan ng isang kasal. I pronounce you husband and wife. Congrats, Mr. Lee and Mrs. Lee. Hindi magawang tingnan nina Clara at Paulo ang isa't isa dahil tutol sila sa desisyon ng kanilang pamilya. Hanggang sa natapos, ang seremonya ay napilitan silang pumunta sa kanilang bagong bahay. Pero agad din namang naghiwalay ang kanilang landas nang pumasok sila sa kanya-kanya nilang kwarto. Umiyak lang ng umiyak si Clara habang nang sumapit naman. Ang gabi ay umalis naman si Paulo para uminom kasama ang mga kaibigan. Sa isang buwang kasal nila Clara at Paulo ay hindi man lang sila nagkita o nagkausap man lang dahil bihira lang kung umuwi si Paulo sa kanilang bahay. Sinubukang umuwi ni Clara sa bahay nila. Pero agad rin naman siyang pinaalis dahil hindi na siya welcome sa pamamahay nila. Noon pa man mula nang mamatay ang kanyang ina. Oh, ba't ka nandito? Ayaw rin ba sa'yo ng asawa mo? Oo nga pala, tinatanong pa ba yan? Obvious naman ang sagot. Kantyaw ng kanyang half-sister na si Lara. Namatay sa atake sa puso ang kanyang mama. Mula nang nalaman na may ibang pamilya ang papa niya. At mula noon ay nakilala at nakasama niya ang pangalawang pamilya ng papa niya na simulat sa pool ay kinakamuhian na siya. May asawa ka na, Clara. Ang asawa mo dapat ang inaasikaso mo. Ano pa bang ginagawa mo dito? Sabi naman sa kanya ng kanyang madrasta. Walang nagawa si Clara kundi bumalik sa bahay ng kanyang asawa para harapin na niya ito at makausap, ngunit walang Paulo ang umuwi. Sinubukang puntahan ni Clara ang asawa sa kumpanya nito pero may natuklasan siyang hindi niya inaasahan. Nakita niya ang isang babae at si Paulo na nagsesex sa opisina nito at nalaman din niya na ang babae na ito ay walang iba kundi ang sekretary nito. Fuck me hard, Paulo. Ungol ng babae. Napatakip ng bibig si Clara at napatago dahil sa nalaman. Shit! Bakit ko nga ba makakalimutan si Paulo Lee? Galit na bulong sa sarili ni Clara. Pinunasan niya ang luhang tumulo sa kanyang mata at aalis na sana nang marinig niyang nag-usap ang dalawa. Kailan mo ba siya hihiwalayan? Tanong ng sekretary kay Paulo. Natitiyak niyang tapos na ito sa milagrong ginagawa ng dalawa. Kailangan ko muna siyang anakan para masigurado ko na ang pwesto ko dito sa kumpanya. Rinig niyang sinabi ni Paulo. Hindi na tinapos ni Clara ang usapan ng dalawa dahil sa simula pa lang ay matinding galit na ang kanyang naramdaman. Nasa kasunduan rin nga pala na kailangan nilang magkaroon ng anak para makuha nila ang kanilang mana at maging ganap na isa ang kanilang kumpanya. Wala ka pa rin talagang pagbabago, Paulo. Gagamitin mo pa rin ako para makuha ang gusto mo. Galit na, sabi ni Clara habang nagdadrive papunta sa hospital. Nang makauwi si Clara sa kanilang bahay, ay hindi niya inaasahang makikita niya si Paulo. Nagulat din nang makita siya. Clara? Tanong ni Paulo at lumapit kay Clara. Ikaw ba ang pinakasalan ko? Dugtong na tanong pa nito. Nanghihinang hindi pinansin ni Clara si Paulo, ngunit agad siya nitong nahawakan sa kamay. Kitang-kita ni Clara ang pagkadismaya sa mukha ni Paulo nang tingnan siya nito mula ulo hanggang paa. Kahit noon pa man, nung una silang nagkita, ay ganyan na ang reaksyon sa kanya ng binata. Pero walang lakas si Clara para makipagtalo. Nagising si Clara na kumakalamang tiyan dahil sa mabangong amoy na pagkain na naaamoy niya. Agad niya naman itong pinuntahan at nagulat siya nang makita si Paulo sa kusina na naghahanda ng pagkain. Gising ka na pala. Good morning, wifey. Agad namang nadismaya si Clara sa nakita at narinig mula kay Paulo nang muli niyang maalala ang nakita kahapon at kung sino ba si Paulo Lee sa buhay niya noon. Ba't ka nandito? Hindi ba dapat nasa opisina ka na or so whatever? Casual na sabi ni Clara bago kumuha ng milk sa ref at sinalin sa baso.
Clara, wifey, sorry. I know may mali ako dahil naging sobrang busy ako and from what happened yesterday may naisip ako. Kailangan ako ng asawa ko at kailangan kong bumawi sa asawa ko. Simpleng napairap si Clara sa narinig. Kung hindi niya lang kilalang kilala ang isang Paolo Lee, ay nasisigurado niyang mahuhulog at kikiligin siya dito, pero ngayon iba na. Hindi na siya ang dating Clara na kayang paglaruan at saktan. Don't you remember me? Nagkita na tayo, di ba? Ngiting tanong ni Clara na siyang nagpakunot noo kay Paolo. Nagkita na ba tayo dati? Siguro sa mga parties and events before, like you know. Unti-unting lumalapit si Paolo kay Clara. But you seem really familiar. Dugtong na sabi ni Paolo. Yes, maybe we met before, pero maiba tayo. I like this setup. Total naman, kasal lang naman tayo sa papel. At kailangan natin tong ipagpatuloy sa loob ng 3 taon. You do your business, and I do mine. Sabi ni Clara habang naghahain ng pagkain niya na niluto ni Paolo. Well, parehas tayo ng iniisip, Clara, pero tungkol sa baby. Nagsimulang mag-usap sila Clara at Paolo sa kung anong gagawin nila para makuha nila ang kanilang mana. There are other ways for us to have a baby, and I know a doctor. Basta update kita kung kailangan ko na ng itlog mo, but I will keep the baby. Seryosong paliwanag ni Clara. Hindi maiwasang pakatitigan ni Paolo si Clara. Kahit na maluwag at malaki ang suot nitong puting damit habang nakapajama naman. Magulo din ang pagkakaipit ng kanyang buhok na nakaban at may salamin pa itong suot, ay hindi pa rin maikakaila na maganda ang kanyang asawa. Malayong malayo sa mga kilala niyang mga babae na puno ng makeup at palamuti ang katawan. Ano, nakikinig ka ba? Hindi mapigilang mainis ni Clara dahil parang wala namang pakialam si Paolo sa mga sinasabi niya. Sure, whatever you want. Napaka-hassle naman kapag may bata akong inaalagaan. Sagot naman ni Paolo na siyang nagpairap kay Clara. Well, if she or he turns legal age, pwede natin siyang tanungin kung kanino gusto niya sumama, kung sa'yo ba o kung sa akin, at pwede naman siya bisitahin anytime. Sure. Kibit balikat namang sagot ni Paolo. And one more thing, Mr. Lee. Wala akong pakialam kung may babae ka or what. Wag mo lang ito isa sa publiko hanggat kasal tayo, okay? 3 taon lang at maghihiwalay na tayo. Nang matapos na silang kumain at mag-usap, ay tumayo si Clara para linisin ang kanilang pinagkainan. May 2 katulong sila sa bahay na nagpapanatiling malinis ang kanilang bahay at tumutulong sa kanya sa pagluto. Pero mas gusto niya na kapag wala siyang ginagawa, ay siya ang kumikilos sa mga gawaing bahay. Hindi ka pa rin umaalis? Namamanghang tanong ni Clara dahil nandito pa rin si Paolo, nanonood ng TV. Why don't we try to get to know each other? Seryosong tanong ni Paolo sa kanya na siyang ikinahalakak ni Clara. Pinakita niya ang cellphone kay Paolo. May usapan tayo, di ba? At si attorney na ang bahala dito. Aalis na sana si Clara. Ngunit may nakalimutan siyang sabihin kay Paolo. Oo nga pala, pupunta ako ng LA. For the meantime, papapuntahin ko na lang dito, iyong babaeng magdadala ng anak natin. Kapag hinanap naman ako, ikaw na ang bahalang magsagot. Just don't tell them na nasa LA ako. Bilin ni Clara at iniwan na si Paolo. Kanina niya lang ito napagplanuhan. Kailangan niyang maghiganti sa lalaking nanakit sa kanya. At handa na siyang ipakita ang other side niya na matagal na niyang tinatago. Siya si Clara or mas kilalang Cara na sikat na model at designer. May sarili na rin siyang brand na pinagkakaguluhan, both local and international. Ang inaakala ng lahat ay palaging nakakulong sa kwarto si Clara, ngunit nag-iibang anyo siya bilang Cara sa labas. Wala naman kasing pakialam sa kanya ang madrasta niya maging ang kanyang half-sister, kaya naitago niya ng matagal ang kanyang sikreto. Sigurado ka ba dyan sa binabalak mo, bakla ka? Tanong sa kanya ni Christian, ang matalik na kaibigang bakla ni Clara. Ibang-iba ang ayos ni Clara ngayon, mula sa isang pangit na palaging tawag sa kanya. Ngayon ay ibang ganda, ang dala niya na lahat ng lalaki ay pinagkakaguluhan siya. Yes, ayokong ibang babae ang magdadala ng anak ko.
Isa pa, hindi ako si Clara, ako si Cara na magpapaibig at mananakit kay Paulo. Ngising sabi naman ni Clara. Bakla ka! Hindi yan ang ibig kong sabihin, alam mo na. Minsan mo nang minahal ang lalaking iyon. Baka naman imbes na siya ang mahulog sa'yo ay iba ang maging kalabasan. Ikaw ang mahulog at masaktan. Turan pa ni Christian, assistant niya rin si Christian at pinagkakatiwalaan, kaya kapag wala si Clara ay si Christian ang namamahala sa kanyang negosyo. Hinding-hindi na mauulit ang nangyari noon. Matigas na sabi ni Clara at hindi niya maiwasang mabalik tanaw ang nangyari noon. Kung paano niya nakilala si Paulo Lee, high school pa lang si Clara at 1 taon nang namatay ang kanyang ina, kaya ang dating confident at maganda na si Clara ay napalitan ng kawalan ng tiwala sa sarili. Dahil na rin sa palaging pag-aapi sa kanya ng kanyang half-sister na si Lara. Doon niya unang nakilala si Paulo dahil basagulero at mahina sa ACADS, ang binata ay siya ang inatasang magturo kay Paulo. Naging scholar kasi si Clara dahil napakatalino niya at palaging nilalaban sa iba't ibang competition sa ACADS. Hanggang sa si Clara na mismo ang gumagawa ng mga projects and assignments ni Paulo na hinahayaan niya dahil may gusto na siya dito. Sino ba naman ang hindi magkakagusto kay Paulo Lee? Napakagwapo nito at magaling makipagsuntukan at maglaro ng basketball. Matagal naging ganun ang setup nila Clara at Paulo. Hanggang sa biglang napaamin si Clara kay Paulo na gusto niya ito. At bilang isang kilalang playboy, ay pinatulan niya si Clara at naibigay nga ni Clara ang pinaka-iniingatan niya kay Paulo. Dahil sa katangahan niya. Ang akala niya ay gusto na rin siya nito, na magbabago ito. Nagkamali siya. Dahil pagkatapos ng lahat, ay iniwan lang siya nito, na parang walang nangyari. Pagkalipas ng 3 buwan, ay bumalik si Clara sa Pinas. Dahil kailangan niyang bumalik dahil pinapatawag silang mag-asawa para sa isang family dinner. Are you okay? You look... Tanong sa kanya ni Paulo nang kunin siya nito sa airport. Naging busy si Clara para sa gagawin niyang plano at sa pagiging 2 tao dahil alam niyang pinapasubaybayan siya ni Paulo. I'm busy, Tesk, parang hindi mo alam. Pikit matang sagot niya. Kakatapos lang din ng isang malaking fashion show na naging matagumpay, kaya malalaking eyebag ang pasalubong niya dito sa Pinas. Alam mo na ba ang mga isasagot mo kapag tinanong ka? Tanong pa ni Paulo habang nagmamaneho. Of course, inaral ko na yan lahat habang nasa biyahe, kaya for now, I need to sleep okay. Hindi maiwasang uminit ang ulo ni Clara dahil sa pagod at antok. Kibit balikat namang tumahimik na lang si Paulo. Maski siya ay nagulat sa nalaman dahil hindi niya namang aakalain na isang sikat na designer ang kanyang asawa at may-ari pa ito ng isang fashion boutique na talagang sikat na sikat. Sumapit ang gabi ay nagsasalo na ang 2 pamilya para sa isang family dinner. Wow, Clara, you look different. Napansin agad ni Lara ang ayos ng half-sister. Nakasuot itong simpleng white dress and heels, pero may suot pa rin itong salamin na ngayon niya lang nakita na sumuot ng dress ang kapatid. Well, I'm trying. Simpleng sabi ni Clara, Kailan ba kayo magkakaroon ng anak? diretsong tanong ng papa ni Paulo. Kaysa isang anak lang si Paulo at tumatanda na rin sila kaya hindi na sila makapaghintay na magkaroon ng apo. Dad, we're working on it right, wifey. Sagot ni Paulo at hinawakan ng kamay ni Clara. Hindi lang kami makapaghintay na sabihin na iisa na ang mga business natin at para na rin maikasal kayo sa simbahan dito sa Pinas. Sabi naman ng mama ni Paulo. Don't worry, Mama. Magkakaroon na kayo ng apo, maybe next year. And of course, our second wedding. Malambing na sabi ni Clara na mas lalong nagpasabik sa kanila. Sa Canada kinasal sila, Paulo at Clara, at sa kaibigan pa nilang judge kaya madali lang sa kanila ang maghiwalay pagkalipas ng 3 taon. Naging tahimik at simpleng family dinner lang talaga. Ang nangyari pagkatapos ay kanya-kanya na rin silang uwi
sa kanilang mga bahay. Why don't you join me for a drink? Total maaga pa naman. Aya agad ni Paulo pagka-uwi nila sa kanilang bahay. I'm tired. Maikling sagot ni Clara pero nagpumilit si Paulo. Oh come on, mag-usap na rin tayo. Ngiting pagpupumulit pa nito, sabay kuha ng kamay ni Clara. Wala namang nagawa si Clara kundi ang pagbigyan ng gusto ni Paulo. Habang hinahanda ni Paulo ang iinumin nila, ay may nilagay siya sa mga inumin nila. Dahil hindi na siya makapaghintay na tuluyang makuha ang dapat na sa kanya, ang kanyang mana. Alam niyang may usapan sila ni Clara, pero mas lalong magkakagulo lang kapag pinagpatuloy pa nila ito. Mas mabuti pang ang asawa niya mismo ang magdadala ng kanilang anak. At hindi na siya makapaghintay na anakan si Clara. Bakit ba ang ilap mo? Nasaktan ka na ba nun? Tanong ni Paulo habang sila'y nag-iinuman. Yeah. Maikling sagot naman agad ni Clara. Nagka-boyfriend ka ba ulit? No, wala na akong tiwala sa mga lalaki. Mapait na sagot ni Clara. Napapapikit na siya dahil sa kakaibang nararamdaman. Halos 30 minutes na rin kasi sila. Nagiinuman ni Paulo. Ikaw, Mr. Lee, bilang isang playboy, nasaktan ka na ba? Hindi mapigilang tanong ni Clara. Oo naman, nasaktan ako dahil nasaktan ko ang babaeng minahal ko. Seryosong sagot ni Paulo. Hindi naman alam ni Clara kung maniniwala ba siya or hindi. Sige na, Mr. Lee, at naubos na natin itong isang bote ng wine, matutulog na ako. Paalam ni Clara dahil nahihilo na rin siya at may ibang nararamdaman. Hindi niya maintindihan kung bakit nag-iinit ang kanyang pakiramdam. Teka, Pigil naman agad ni Paulo nang tumayo si Clara. Agad niya itong hinila, kaya hindi inaasahan ni Clara na makakapatong siya sa ibabaw ni Paulo. Agad namang naglapat ang mga labi nila sa ilang segundong malalim na tinginan nila sa isa't isa. Nagising si Clara na masakit ang ulo at laking gulat niya nang makita si Paulo na nakangiti sa kanya. Katabi niya sa higaan at parehong wala silang mga damit. No, hindi pwede. Iling-iling na sabi ni Clara. bakit hindi pwede? Makareact ka ng ganyan. Mrs. Lee, ipaalala ko lang sa'yo mag-asawa tayo. Nawala ang ngiti sa labi ni Paulo at naging seryoso. Tumayo ito nang makasuot ng robe. Magbihis ka na at may pupuntahan tayo. Kinabahan si Clara sa seryosong aura na pumapalibot kay Paulo. Hindi na siya nakapagsalita dahil pumasok na si Paulo sa CR. Hindi maiwasang pakatitigan ni Clara ang kabuuhan ng kwarto ni Paulo hanggang sa makita nila ang malaking picture frame nila na Paulo. Ito yung wedding picture nila at parehas sila hindi nakangiti sa litrato. Napabuntong hininga si Clara bago umalis sa kwarto ni Paulo at pumasok sa sarili niyang kwarto. Nakasimpleng white jeans and shirt lang si Clara kaya napailing-iling si Paulo nang makita siya. Minsan napapaisip ako kung fashion designer ka ba talaga sa ayos mong yan. Komento naman agad ni Paulo. San ba tayo pupunta? Magde-date tayo, wifey. Ngiting sabi ni Paulo saka hinawakan ang kamay ni Clara. Ha? Date? Bakit? Pigil ni Clara pero hindi siya pinansin ni Paulo. From time to time, we need to do this dahil alam kong nagsususpetsya na ang mga parents natin lalo pat this past few months ay naging busy tayong dalawa. Paliwanag ni Paulo nang mag-red light saka tumingin kay Clara. Napabuntong hininga naman si Clara at tahimik na sinunod ang gusto ni Paulo.